Oras 6:00 sa buntag. What He began, He will complete. In its 76th year of sharing the good news of Jesus Christ, this is Far East Broadcasting Company, Philippines. In Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. In the Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. In Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. And 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, communicating Christ in our world. Balik kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlo. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imong mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, na imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma. Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon, balik kita sa uma. Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries. Ug karon ang inyong Farmcaster. Salamat kita sa Ginoo sa iya nga kaayo ginahatag sa aton magpasalamat. Yan, good morning. Welcome na naman sa ating programang Balik Kita sa Uma. Nandito naman po ang inyong lingkod, Kuya Janos Lakihon, at sama-sama na naman po tayo sa isang oras na pagtangkilik ng ating mga programang pang-agrikultura dito lamang sa 1197 DXFE and 1062 DXKI. Ako po si Kuya Janos Lakihon. And oras natin is 6:05 in the morning. Unang araw ng Marso. Wow. Ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang.
Pebrero natapos na. And of course, March na naman. Nakatapos naman ang first quarter. Ilang, ano lang yan, bilis niyan, no? Ilang natin malalaman, March 1 na pala. Kumusta ang inyong February? Well, for me, it was a busy month. And challenge month for me. And thank God, kasama din natin ngayon ang ating mga partners sa technical side. Si Kuya Anson Cordalope at saka si Kuya Julius. Good morning dira sa inyo. Kumusta naman po dira sa ato mga areas. So later on, we have our agri news and of course our weather update. Shout out po pala lahat na rin mga farmers dyan sa Magsaysay, Davao del Sur. Ayan. We were given the chance to visit you and thank God for the opportunity to be with you. And of course, dyan sa Matanao din. Wow, oo, sa Matanao. Grabe, salamat kayo, Mau, for helping us out, nga maka-adto diha sa inyo mga cooperative ko. Uy, good morning diha kay Sir June sa Ipampo. Kumusta diha, Sir June? See you soon. And, of course, adari punta sa Digo City, mga taga Binaton. Diha kay Chairman Sakira. Sir, good morning diha, sir. Kumusta man diha? Kay Bai, sa Baby Tapla. My baby, kumusta man diha, Bai? Gimingaw daw si Bai atong na choco milk gikan sa Kinuskusan Bansalan, Davao del Sur. Sige lang. Kasi makalaag dahi tapuhon po other batches. Bisita yung ko dihan ni mo ba kay murag napakoy utang niyo. Utang daw dapat bayaran. Well, anak man negosyo ninyo. Salamat kayo sa pag-atiman sa itong mga farmers diha. And yes, kadnang mga kasamahan po na to diha sa Bansalan. Of course, mga Paho family diha sa Batafama. Ayan. Kumusta mga taga Batafama? Shout out ninyong tanan. Na mga partners na to diha nga na-apply na gidaw ang ilahang mga gipang tudlo nila. Salamat kaayo. Shout out diya sa mga farmers na to. And yes, itong cooperative diha sa New Bataan. Kumusta diha atong mga partners sa Calpamco o Cascopaco? Nakatabang ba ang atong pagbisita po diha, mga sirs, mga ma'am? Ayan. Hopefully, nakatabang ngayon. Salamat kayo nga sabay-sabay. Nag-add to sa different nga mga na mga cooperatives. Thank God for the opportunity nga panagsarabaya ng makabisita punta sa mga cooperatives, no? And well, ang technical assistance. Ato ng news para later day unsa ng mga panghitabo po diha. Atong mga ka-shout out na to diha sa atong mga partners diha sa sana sa sa Digo City. Sir Rolando Licodines.
sir! Kamsat ay, good morning. Naimbag na daw sa iyo amin na. Kumusta mo mi amigo? Oh, please naman po. Oh, sana'y magkita na naman tayo. Ay, dyan mga Ilocano natin na mga partners. Oh, naimbag na daw sa iyo. Amen. Ayan. O, para sa itong mga Ilonggo, mayong adlaw gid sa inyo tanan. Mga listeners dyan na kumusta man, ano? Hopefully okay lang kamo ang heart at naka like di ko makita ba, pero thank God na may ano dyan, may naka heart. Ano, salamat kayo for being with us this morning. And then of course mga partners natin dyan sa Lufamco, Lumiad, mga sirs, mga ma'am, Pardeco, salamat po kayo. Mga taga Apex Employees and Community Cooperative. Ayan. Kumusta man mo diya mga sirs, mga ma'ams? Hopefully, magkita-kita na punta po. Oy, Kuya Jeyo, sorry to hear the news po that the passing away of your father. Ang among pakikiramay diha kanimo. And, sunod-sunod na po din yung mga activities na to diha sa Kapalong Cooperative, ha? Kumusta man diha, sir? Ang atong gitawag nga ESAP for Better Crop. Ayan. Oy, Ma'am Cherry. Bakla yun. Nagkita na yun ming Ma'am Cherry again. Salamat kay Ma'am Cherry for being with us, no? And for sharing food para sa atong sowels, no? Hopefully, makauban na punta diha. Uy, coming nga ba? Diha data coming soon. Diha sa Malalag o diha sa Tibulo. O, kumusta mga taga Tiblo? Shout out diha kay Ma'am Gisray. O kay Chairman. Good morning. See you soon. And mga partners na to sa DTI Rapid Growth. Ma'am Ella, good morning. And the team. Of course, ang ato ang Marso. Araw ng Davao na po. Busy na mga kadalanan. Ayan. Oo. Bantay-bantay lang ha kung kay the other day ba ya? Daghan ng nagkarambulang mga truck, mga sakyanan diya sa bangkal. Hinay-hinay lang kay Danlog. Ayan, happy anniversary dahil sa atong pinakusgang doktor diha sa Davao Occidental o sa iyahang bana. 5th wedding anniversary nilang duha. Ma'am Ara, Doc Ara, Sir George. Happy anniversary ninyo. Basig na pa mag-shout out lang ha. Okay, para mabalaan na to kinsa ng mga nag-uban na to diya. Good morning diha kay Kuya Lome Carmen. Good morning. Kumusta diha Kuya Lome? Sa asamang kakaron na. Sir Boyet Culiao. Ayong buntag diya bro. Kumusta man diya bro? Atong mga proyekto diya bro. Basig pwede punta mo apil-apil ninyo. Ayan mga taga-dar na to nga partners. Sir Ding Delanon, kumusta man mo diha? Hopefully magkitanay na punta visit media. Mga taga-Tarbeco diha soon. See you soon. Barb ko. See you soon. Kita-kita tapuhon. And yes, para sa atong wala pa naka-like and subscribe and share sa ato ang Facebook page, especially sa 1062 DXKI. Palihog ko og like, subscribe, and share. Ayan. Of course, mga partners natin sa Zamboanga. Kumusta man Zamboanga? Buenos dias, mga partners natin dyan. And yes,
Sa atong pagbalik ang atong agri-news after this song palang kaninyo. Balik kita sama. Bumabangon pa ang araw, ngunit kumikilos na ang mga mahal sa buhay, nanay, tatay, ate, kuya. May kanya-kanyang gawain sa loob at sa labas. Oh, kay sipag ng pamilyang magsasaka. Sa gulayan at sa pastulan at sa palaisdaan, tiyak na may maihahain pagdating ng kainan. Pag may sobra magpalitan, o di kaya'y ipagpili. Oh, madiskarte ang pamilyang magsasaka. Magpunla, magbantay at alihin ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin at pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Bawat sulok ng paligid may umuusbong punla. Ito ang kabuhayan, kapaki-pakinahabang pagsasakay, karangalang di maipagpapalit. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Magpunla, magbantay at alihin ang bunga na nagbibigay sigla sa mga minamahal. Alamin na pagyamanin ang likas na paraan. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Oh, mabuhay ang pamilyang magsasaka. Agri-News. O mga kining mga maiinit na balita sa ating pang-agrikultura ngayong linggo. Magandang araw mga ka-agri. Ito ang Agri News ngayong linggo, March 1, 2025. At para sa ating mga headlines, DARFO 12 nakiisa sa Farmers Day 2025. DA at LGU Magpet lumagda ng kasunduan para sa proyekto ng mga katutubong Obo-Manobo. AEW sa Region 12 nagpulong para sa agrikultura. DTI Davao del Sur nagsanay ng higit 150 na cacao farmers. Technical assistance isinagawa ng Medari Isa Project sa Davao de Oro. Coffee farmers tinuruan ng makabagong pagtatanim at pangangalaga sa Davao del Sur.
At ngayon ang mga detalye ng ating mga balitang pang-agrikultura ngayong linggo. Dito lamang sa Agri News, live sa 1197 DXFE and 1062 DXKI. At ito ang inyong tagapagbalita, Kuya Janos Lakihon. Para sa ating unang balita, the ARFO 12 nakiisa sa Farmers Day 2025. Ipinagdiwang ng mga magsasaka at stakeholders ng Banga, South Cotabato ang Farmers Day 2025 noong Pebrero 28, 2025 na dinaluhan ng Department of Agriculture, Regional Field Office 12 at Regional Executive Director Robert Perales. Sa kanyang talumpati, muling tiniyak ni Red Perales ang suporta ng ahensya sa mga magsasaka. Binigyan diin ang mga kahalagahan at pagtutulungan upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Anya, and I quote, "Dapat tayong magkaisa upang makamit ang mga pangarap nating masaganang agrikultura na makikinabang ang ating mga magsasaka sa rehiyon." End of quote. Hinimok din niya ang lahat ng na mananatiling masipag at determinado bilang bahagi ng kanilang mayamang tradisyon sa pagsasaka. Bukod sa kanyang talumpati, lumahok din si Red Perales sa iba't ibang aktibidad ng pagdiriwang bilang patunay ng kanyang suporta sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. At sa ibang balita naman, PA at LGU magpet lumagda ng kasunduan para sa proyekto ng katutubong ubo-manubo. Isang mahalagang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Department of Agriculture at lokal na pamahalaan ng Magpet Cotabato para sa pagpapatupad ng dalawang proyekto sa ilalim ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIAD-P12. Bilang sa mga proyektong ito ang rehabilitasyon at concreting ng Farm to Market Road mula sa Sitio Mabato hanggang Sitio Timudos sa Barangay Manubisa at gayon din ang rubber kaplam production, consolidation at marketing na pangungunahan sa Imamaling Farmers Association. Dumalo sa pagpirma ng Implementation Management Agreement sina Magpet Mayor J. Lawrence Gonzaga, MIAD PIPIS O Project Director Macario Gonzaga at MIAD PRCP O12 Project Director Roberto Perales. Kasama ang mga opisyal ng barangay at kinatawan ng Indigenous Political Structure o IPS ng Ubo-Manubo Ancestral Domain. Inaasahang magsimula ang procurement at construction ng proyekto sa ikalawang quarter ng taon na may layuning mapalakas ang kabuhayan ng infrastruktura ng katutubo sa Magpet. Ayon kay DA12 Project Director Roberto Perales, ang DA ay mananatiling tapat sa kanilang pangakong suportahan at sumikap ang mga katutubo tungo sa pangmatagalang pang-unlad. At sa ibang balita naman, nagtipon ang mga agricultural extension workers mula sa buong Rehiyon 12 noong Pebrero 11, 2025 at sa ATIRT 12 ng Tangan, South Cotabato upang talakayin ang mga hakbang para sa pagpapalakas ng sektor sa agrikultura. Sa kanyang mensahe, hinimok ni DA Regional Executive Director Perales ang mga AEWs na patuloy na tukuyin ang pangangailangan ng mga magsasaka upang matiyak na ang programa ng Department of Agriculture ay tugma sa kanilang pangangailangan. Binigyan diin naman ni RTD for Operations Salde Buluron
ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pamamagitan ng ahensya ng pamalaan, ang mga pangmalahang panglalawigan at lokal na mga unit na pamalaan upang mapanatili ang programang pang-agrikultura. Layon ng forum na ito na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng coordinated na aksyon at mas epektibong suporta sa mga magsasaka. At dito naman po sa Davao Region, mahigit 150 na cacao farmers mula sa Magsaysay at Matanao, Davao del Sur ang sumailalim sa pagsasanay sa ilalim ng Rural Agro-Enterprise Partnership for Inclusive Development o Rapid Growth Project ng Department of Trade and Industry. Ang proyekto ay pinunduhan ng International Fund for Agricultural Development o IFAD upang palakasin ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng mga maliliit na magsasaka. Isinagawa ang pagsasanay noong Pebrero 24 hanggang 27 sa pangunguna ng Lakihon Agro-Environmental Consultancy Services na nagsilbing resource persons. Lumahok dito ang miyembro ng MACAFA at CAFA-MOLCOS Farmers Organization. Tinalakay sa pagsasanay ang farm planning at farmers decision making, paggamit ng agri-apps para sa modernong pagsasaka, SALT concept o sloping agricultural land technology concept, tamang pagtanim ng kakao at ang integrated pest and disease management. Layunin nitong mapaunlad ang mga kakayahan ng mga cacao farmers upang mapataas ang kanilang ani, mapababa ang gastos at mahusay ang kalidad ng kanilang produkto. Ayon sa DTI, ang Rapid Growth Project ay patuloy na magbibigay ng pagsasanay at iba't iba pang suporta upang mapaunlad ang cacao industry sa rehiyon. Samantala sa Davao de Oro, isinagawa ng Medari Isa Project sa ilalim ng pondo ng Global Affairs Canada ang isang technical assistance session para sa dalawang kooperatiba sa New Bataan, Davao de Oro no Pebrero 26 to 27, 2025. Pinangunahan ito ng Lakihon Agro-Environmental Consultancy Services sa pangunguna ni Mercedeta Valdez, kung saan tinalakay ang gender diversity, equity, and inclusion. Kasunod nito, masayang ibinahagi ng Calfamco at Cascopaco na nakabuo na sila ng kanilang gender plans na magpapalakas sa kanilang operasyon at komunidad. Ang Medari Isa Project o Resilient and Inclusive Agriculture System for Agripreneurs ay gumagamit ng market system approach upang tulungan ang mga magsasaka sa agribusiness sa Mindanao. Layunin nitong palakasin ang lokal na merkado, isulong ang gender equality at pataasin ang kita ng mga agripreneurs sa pamamagitan ng tamang pagsasanay at suporta sa kanilang produksyon o negosyo. At pamamagitan ng programang tulad nito, patuloy na tinutulungan ang mga kooperatiba sa Davao de Oro upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at maging mas matatag sa harap ng mga hamon ng sektor ng agrikultura, especially sa kakao. At para sa ating panghuling balita, sumailalim sa pagsasanay ang 120 coffee farmers mula sa Davao del Sur sa ilalim pa rin ng DTI Rapid Growth Project sa Davao del Sur. Ang proyekto ay pinunduhan ng International Fund for Agricultural Development upang suportahan ang mga magsasaka at palakasin ang agribusiness sector sa bansa. Isinagawa ang pagsasanay noong Pebrero 24 hanggang 27 sa taong ito sa pangunguna ng LAEX na nagsilbing resource persons.
Lumahok dito ang mga membro ng Batafama at Baby Tavla Farmers Organization. Tinalakay ang mahalagang paksa tulad ng rehabilitation at rejuvenation ng mga puno ng kape, Integrated Pest and Disease Management o IPDM, at paggamit ng agri-apps upang gawin mas epektibo at moderno ang pagsasaka. Layo nitong mapahusay ang kalaman ng mga coffee farmers upang mapabuti ang kalidad ng kanilang ani, mapataas ang kita at mapanatili ang kalusugan ng kanilang taniman. Sa pamamagitan nito o sa proyektong ito, patuloy na nagbibigay ang suporta na ang DTI sa coffee industry dyan sa probinsya ng Davao del Sur upang mapalakas ang produksyon at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa ating weather update, March 1, 2025, dinhi sa Davao City, 101 sa punta, gunya magpabiling dagom o alimuot. Dili lang siguro ta magpahulam o payong kay init ra gamay. Pero na, dugayan, basig. Basta na di kayo. Ang temperatura 30 degrees centigrade, murag ipainit na nga kaldero. So medyo init-init yun. Pahimangno lamang bantay sa mga lapo kay basig mo kalitlag slide. Ikaw ba o ang imong sinilas niya mo slide? Sa Coronadal City adunay gamay nga adlaw pero niya mo kusog ang dagong posible nga adunay pipila ka mga pangga. Tugnaw man. Ayan, moments pero ambot lang kung epektibo ang lambing ng mga rason. Ang temperatura 34 degrees centigrade, murag bugnaw sa papel pero sa tinuod perting init. Yan. Yan pa. Ay mangno kung naay mamakpak imong agtang sa kainit, ayaw klimti ang tubig o pamaypay. Yan. Sa general lang reminders na to, kung magdala tagpayong, dili man mo uwan, kung wala hulat-hulat lang sa kalit nga pagbaho. Yan. Stay safe and stay hydrated, Mindanao. O kana ang atong agri-news ngayon karon nga Semana March 1, 2025. O of course, kini ang inyong tagapagbalita, Kuya Janos Lakihon para sa Agri-News. And busa ta mo transfer sa atong pikas nga balita atong episode. Kini ang atong mga naday si Kuya Jeyo. Shout out ta kaganiha, condolence mo. Hopefully kita soon. Good morning, Ma'am Nema. Ma'am. 3-4, Ma'am. Kita ta. Opo. Communicate naman siguro sa imo si EJ. Yan. Ma'am Mercy Bautista. Good morning, mga balik kita. So, salamat kay Ma'am Mercy. And Pastora Wilhelmina Dulaca, good morning. Thank you kayo for being with us this morning. And yes, nandito pala si Kuya
Farmer's Poor. Farmer's Poor magin ni sir. Hindi na ko na-gets ba? From Tupi, South Cotabato. Mataas-taas na inom ng kape natin, sir, para malaman ko ano yung Farmer's Poor. Basi libre ka, sir. Patudlo ko sa imo, be, paano magtanom sang kape. Oo. Kung okay lang sa imo. Bali lang ko, plihog, kung libre ka para mag-upod-upod naman kita. Yan. Good morning, Catherine Jane. Kamusta na? Birthday month mo na. Saan tayo? Ayan. Sa ating pagbabalik ang ating Agri-Di-Punto. Shout out sa lahat nating nakikinig dyan. Don't forget to like, subscribe, and share. Kumusta man diha? Ulan pa ba? Salamat tayo sa inyong tanan. Yan. Sa ating pagbalik ang ating Agri-Di-Punto. Balik kita sama. Mabuhay! Ito na si Kuya Janos at ito ang Agri-Di-Punto. Ang inyong taniman ng sariwang balita at talakayan sa mundo ng agrikultura ng Pilipinas. Sumama at makinig sa bawat usapin na may kinalaman sa ating mga sakahan at mga magsasaka. Makialam, makibalita. Share your thoughts and ideas sa ating talakayan dito lang sa paborito ninyong istasyon. Agri-Di-Punto. Dahil ang agrikultura ay buhay ng bawat Pilipino, huwag kalimutang makiisa sa usapan. Agri-Di-Punto. The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Ayan, good morning. Welcome back sa ating programang Balik Kita sa mga Agri-Di-Punto with Kuya Janos Lakihon, March 1, 2025. Oras alas 6:38 na sa buntag. And then, good morning, Ma'am Labor Lungan Koy. Blessed morning daw sa lahat. Siya po tumitingin sa atin, watching and listening from Tondo, Manila. Ayan. Kumusta po dyan, ma'am, sa Tondo, Manila? Salamat po sa inyong pakikinig sa atin. And hopefully, kahit dito lang nagkikita tayo, thank you very much for your support in prayers. God bless us all, sabi pa niya, sa lahat ng nakikinig. Yan. Sino pa ba ang andyan? Baka di ko na kasi makita, basta gani? Sino ang andyan sa Coronadal? Isabi, hindi ko na makita ba? So, lang tayo, tingin lang tayo kung saan nga. Yan, hindi ba to? Nadula ang Coronadal. Ayan. Okay ka lang dyan, Kuya Don? Okay lang signal natin dyan, Kuya Don. Ayan. Ito nag-like, subscribe, nag-heart dyan. Salamat din sa inyo. Ayan. Yan. Para sa ating pag-usapan ngayon, ang ating pinag-uusapan is ayuda. Talaga bang tulong o lalo lang nagpapahirap o upasakit sa ating mga magsasaka? Ayan, sakit naman.
Sa Pilipinas malaga ang food security, pero ang tanong, nagkakaisa ba talaga ang programa para maabot ito? Maraming tulong mula sa gobyerno tulad ng ayuda, pero sa halip na palakasin ng sektor ng agrikultura, parang nagkakaroon ng ibang epekto. Sabi pa nga ng iba, export pa more. Ayan, maraming farm laborers po ang hindi bumabalik sa bukid dahil sa natanggap nilang pera. Ang resulta, kulang ang kamay na tumutulong sa produksyon ng pagkain. Bilang isang Kristiyanong magsasaka, ano tayo dapat tumugon? Tulong ba ang ayuda o nagiging balakid ito sa tunay na pag-unlad? Well, kung titingnan natin, maraming programa ang gobyerno para sa food security. Mayroon tayong Rice Competitiveness Enhancement Fund, kariwa programs, urban gardening initiatives, at pati na rin ang ayuda programs ng DSWD. Pero ang tanong, pagkakaugnay ba sila o kanya-kanyang galaw lang? Ang challenge kasi minsan parang sabog-sabog ang implementation. May mga halimbawa, nauna na ang equipment pero hindi pa na-training. May mga subsidy para sa farm inputs pero wala namang sapat na suporta sa market access. May mechanization program pero kulang naman ang labor dahil sa isyong nabanggit natin. Maraming dating farm laborers ang hindi nagtatrabaho kasi nakakatanggap na sila ng ayuda. Kaya minsan, imbes magtulungan sa programa, nagkakaroon ng unintended consequence. Balik sa tanong, nakakatulong ba talaga ang ayuda sa magsasaka? Well, medyo tricky ang usapang ito. Siyempre, malaking ginhawa ang ayuda sa marami nating kababayan lalo na sa panahong may sakuna o economic crisis. Pero kung nagiging dahilan ito para mawalan ang farm labor dahil mas pinili ng iba na umasa na lang sa ayuda, may problema po tayo. Isa pang issue, kung hindi nakalaan ng tama ang ayuda para sa long-term na pag-unlad ng agrikultura, parang panandi ang lunas lang ito. Band-aid kumbaga. Imbes na cash dole out, mas makakatulong siguro kung ilaan ang pondo sa programang magpapataas ng kanilang mga nagkita na sa ating magsasaka. Tulad ng crop insurance, farm at market infrastructure, at mas epektibong loan program. Pero bilang Kristiyanong magsasaka, mahalaga ang pananaw ng pagiging mabuting katiwala ng lupa at pagpapahalaga sa pagkain. Sabi nga ng 2 Thessalonians 3:10, kung ayaw magtrabaho ng isang tao, huwag din siyang kumain. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas, kundi sa prinsipyo ng tamang pagtulong. Hindi lang basta pagbibigay, kundi pagsuporta sa mas pangmatagalang solusyon. Ano ang maaari nating gawin bilang magsasaka? Number 1, patuloy na magtrabaho ng may integridad. Kahit mahirap ang sitwasyon, ipakita natin na ang pagsasaka ay marangal at mahalaga. Pangalawa, magturo, magbahagi ng kaalaman. Kung may kakayahan tayong magturo na mas epektibong paraan sa pagsaka, gawin natin ito para sa iba. Pangatlo, magsalita ng tamang polisiya. Kailangan nating ipahayag sa gobyerno at sa ating mga community leaders kung ano talaga ang kailangan nating magsasaka. At
pang-apat, magtulungan tayo sa komunidad. Imbis na magreklamo lang, pwedeng magsanib puwersa ang mga magsasaka para magtayo ng cooperative o suportahan ang farm laborers na gustong bumalik sa trabaho. I am just happy to know that during our visit sa Magsaysay, ang mga farmers na mismo ang nagsabing paano natin gawin ito. So magtulungan tayo. Kanya-kanya na silang schedule. Sino ang mauna? And then pupuntahan. Sino ang susunod? At pupuntahan. Tulungan na maglagay o mag-layout ng kanilang farm para sa hindi natin sinasabing masama ang ngayon. Pero mas mainam kung ito ay tutulong sa pag-unlad, hindi sa pagiging dependent ng tao. Kung talagang ang goal natin ay food security, kailangan natin ng mga pulisiya na holistic, hindi lang short-term relief, kundi long-term sustainability. Ikaw nakikinig ngayon, anong nakikita mong solusyon bilang isang magsasaka? Pwede niyong share naman ang inyong pananaw. Yan po ang ating Agri Di Punto. Ako si Kuya Janos Lakihon sa ating pagbabalik. Ating Agri Balik kita sama. Good morning! Ani-ana ang programang alang sa mag-uuma. Ingon ang gusto mang mahibalo unsaon ang pagpanguma. Balik kita sa uma. Mga hisgutan ng bahin sa pagpanguma atong tukikon dinhi nga programa. Tubagon ang inyong mga pangutana mahitungod sa nagkadaiyang isyu sa pagpanguma. Balik kita sa uma. Gikan sa produksyon, proseso o hangtod sa merkado atong hisgutan. Balik kita sa uma. Mag-uumang tunay kahibalo, siguradong tunay asinso. Balik kita sa uma. Alang sa produktibong mag-uuma, paminaw sa programang Balik kita sa uma. Kauban si Kuya Janos Lakihon. Kini nga programa hatid kaninyo sa 1197 DXFE Forest Broadcasting Company o JKR Multimedia Ministries. Yan, 6:49 in the morning, March 1, 2025. Balik kita sa atong programang Balik kita sa mga. Good morning, John, Sir Candido Dango Jr. Thank you very much for tagging us. No, salamat kay Ma'am Rowena Pajo. Salamat for sharing ang ating Facebook page. Yan, ano? So, sa lahat ng mga mention nga tayo, no? Kumusta kayo dyan? Salamat masyado, ha? Ang pag-usapan natin ngayon, ano yun? Agri tips. Wala tayong title. Ano yung title natin? Jadam Microbial Solutions. Ano ba ang Jadam Microbial Solutions? Ang Jadam Microbial Solutions, ito po ang tinatawag nating natural ang Jadam mismo ay isang natural farming naghaling sa Korea. Ginawa ni Yung Zhang Chu. Ang goal nito ay gagawing murang-mura at madaling gawin ang organic farming gamit ang local at natural na sangkap. Hindi mo na kailangang umasa sa mamahaling mga pesticides, inputs in general. No? At saka lalo na yung mga chemicals natin. Ang pinaka-importanting bahagi ng Jadam ay ang Jadam Microbial Solution o JMS. Ito po yung tinuturo natin sa mga farmers as a start. No? At saka, yes, shout out pala po dyan kay Kuya Andre Lim. Happy birthday po.
Sila po ang isa sa mga pioneers na nagtuturo na nito sa atin. So nakakatulong ito sa mas mabilis na pagbulok ng organic matter, pagpapayaman ng lupa at pagpalakas ng halaman laban sa sakit. Ngayon alamin natin paano gawin ito. No? So kailangan na 20 liters ng water, tubig, mas maganda kung tubig ulan o deep well water. No? And then mga 200 grams po na kamote, no? Durugin o hugasan nga kanang nilungag na ha. Cook kamote. Ang uban is potatoes, pero washed potatoes, no? So medyo mahal man lang gud ang patatas. Kamote pwede na. And then asin, 20 grams. And then kaning leaf mold soil. So kaning ilalom sa atong mga kakahuyan, puno or bundok gubat, no? Sa ilalim niyan na may soil na kunin natin ito doon. So isa ka kumkum lamang. Then kung pwede na ay 1 liter na unchlorinated water pangbanlaw sa atong leaf mold soil. So unsaon ni paghimo? Of course lungagon na to tong kamuti hanggang ansa na kanang tawag na kanang malambot na ba luto na. No? Then i-mash na to. Then ang tubig of course na 20 liters ibutang sa limpyo nga balde at tunawon ang asin sa tubig para i-balance ang microbial activity, and then ihalo na to ang mashed potatoes o ang kamote dito sa tubig, no? Of course isulod nimo na dito sa medyas nga medyo salaan, mahimo na tong salaan, no? Bag-o nga medyas ang pikas dito po na to ang atong leaf mold, no? And then kaning atong leaf mold soil daghan kayo ni siyag good microbes. So banlawan na to o ihulom na to dito ang leaf mold sa atong balde, no, kay isawsaw nya para mura kag nagtimpla og tsaa. No, so ingana haluin ni siya dahan-dahan nya takpan for 3 days, pero kanang dili makaginhawa po. Then bantayan na to o i-ferment na to siya o pa tuon na to siya hantod tulo ka adlaw. So 7 days dito sa mga malamig na lugar. Pag mubula na ong niya na kanay maamoy na murag yuta, ibig sabihin ready na. So unsa ni paggamit, no? So katong 20 liters na to ng tubig na naanay GMS o Drum Microbial Solutions, pwede ni ihalo sa usa ka drum nga 200 liters na tubig. Spray o idilig ni sa yuta, kada ko kaning tabang gawin ito at least 1 week before ka magtanim para buhayin ang microbes. And then of course magdagdag ng organic matter ng GMS, no? Pagkatapos ng GMS halo compost, dayami at iba pang para sangkap na para dumami ang nutrients sa lupa. Hintayin ang epekto 1 to 2 weeks bago magtanim para mas fertile at buhay ang yan ang ating agri tips para sa inyo. Hopefully para sa dugang ka sa yuran lang lihog lang po o contact us, okay, para makatabang punta sa inyo, no? So Ma'am G Nakilya daw na good morning, salamat kayo for being with us. Kumusta ni Ma'am G? Ano sa man may mo bisita nimo? Marag nagkita nako sa atong plano within April ba to? Nakalimot na noon ko da. Paligog remind Ma'am J ha. No sa atamo anak dia sa inyo. Shout out dia. Regards kay Sir. Sir Candido Dango Jr. Salamat kayo for being with us. Ayan. So tanan nga naminaw nato o gusto pa mo shout out Oy, happy anniversary diha kay Tim dayo kay Pinky.
Pebrero po din gikasal ning duha. Salamat kayo ha for helping us sa ato ang catering service. Kusina ni Pinky. Yan. Lami kayo. Nay isa ka dito. Farmer kauban nato day. Ingon nga piyawa sa piyawa sa manok nila sir. Managpa man. Sa kadagto siguro. Lami man po. May nimuluto si Tim. Doc Rage, good morning. Salamat for being with us. Salamat sa heart. Ayan, sa tanan natong mga kaubanan naadiha, nakiguban nato. Salamat kayo ninyo. 1062 DXKI o 797 DXKI. Yan. Kasi na pa din nag-shoutout. Wala na ako makita ba? Kay Manggod, malimta na to. Ma'am Betty Pisanyes Kelly. Kano sa mang kamuli, ma'am? Tanaw na to imong farm. Konsulta daw ni si ma'am. Kuya Elkin Damon, good morning. Kumusta? Long time no see. Ito lang, itong anniversary ta okay. Daghang salamat kayo sa inyong mga nagtiguban na to karong buntag. Sa ngalan sa yan. Yan, alas 6:57 na sa ngalan sa 1197 DXFE o 1062 DXKI Management and Staff. Yan, kauban na to sa technical side si Kuya Julius Maliabog, si Kuya Anson Guadalupe. Kini si Kuya Janos Lakihon Magaingon, ang mag-uumang dunay kahibalo dunay pag-asenso. Diyos ang himaya, maayong Sabado ang natong tanan. See you next time. Have a good rest of Sabbath day kanatong. Bye-bye. What he began, he will complete. In its 76th year of sharing the good news of Jesus Christ, this is Far East Broadcasting Company, Philippines. In Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. In the Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. In Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. And 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, communicating Christ in our world.